Matipid sa gasolina, praktikal at maasahan sa pang-araw-araw, yan ang hinahanap ng marami kapag bibili ng motorsiklo. Well, tamang-tama yan mga kaibigan dahil tatalakayin natin ang mga bagong update na motorsiklo ni Honda na matagal na rin natin pinagkakatiwalaan. Na ngayon ay mas pinaganda pa, hindi lamang sa panlabas na katangian, maging sa internal specs and features na meron na ang mga ito. Kaya kung nagpaplano ka pa lamang bumili ng isang bagong motorsiklo o gusto mong magkaroon muli ng panibagong motorsiklo ngayong taon, ay tamang-tama talaga ito para sa iyo dahil siguradong magugustuhan mo ang mga bagong update na motorsiklong ito na may mga affordable price tag pa rin. Yan ang iisa-isayin natin, pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po na mag-click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa mga naghanap ng mas affordable na motorsiklo at mas madaling dalhin isingit sa matatraffic na lugar, well, itong motorsiklo na una nating babanggitin ang dapat mong bilhin, ang Honda Dio 110 2023 model. Matagal nang inilabas sa bansa ang motorsiklong ito, nagamit na rin natin kung saan-saan man. Bagamat marami pa rin na nakukulangan sa mga katangian at performance na nagagawa nito, sa pa rin ito sa matatawag na very practical at usable package na motor. Itong Honda Dio ay may bagong update sa external, naka-LED headlamp na ang bagong features nito. May bagong color din na matte black. New design ng decals at reflectorized pa. Mas makikita ka kagad sa gabi nito. Sama rin sa mga nabago rito ay ang ignition system. Hindi pa ito keyless pero maganda na rin dahil naka-integrated na ang seat opener nito. Ibig sabihin dito mo na rin mabubuksan ang upuan. At may kasama na ring shutter lock system for security purpose. Ang isa pa sa maganda dito sa Honda Dio, bagamat napakaliit lamang na motorsiklo, ay marami ka rin talagang maikakarga dito. Hindi lamang sa pagkakaroon ito ng flat footboard, ito rin ay nagkaroon ng retractable hook na sabitan ng mga gamit o mga bagay na ilalagay mo dito. Meron din itong napaka-sporty design na analog type instrument panel, nagbibigay ng impormasyon sa driver sa mga kaganapan sa pagmamaneho. Pagdating naman sa likurang bahagi, ang seat type nito ay napakalapad, hindi masakit sa bat kung uupo ka man ng matagal dito. Napaka-wide na rin o malaki ang sukat ng tail lamp nito. Naka-valve type lang ito pero napaka-visible na rin yan. Maan pa yan ng stylish grab bar na pwedeng hawakan ng mga angkas natin. Ang fuel tank capacity ng motor na ito ay nasa 5.3 liters na. Mas malaki ito at mas malayo ang mararating mo sa fuel tank na ito. Dahil may average fuel consumption ito na 58.3 km per liter. Napakatipid at sobrang practical talaga. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina nito. Itong Honda Dio ay pinapagana ng 109 cubic centimeter na displacement at naka-single cylinder 4-stroke air-cooled type ang cooling system at naka-single overhead camshaft ang makina. Hindi pa advisable sa motor na to ang maging FI dahil sa 110cc pa lamang ang displacement. Hindi pa masyadong initin na talagang tatagal pa sa malalayong biyahe. Boring stroke size nito ay 50mm by 55.6mm at nakakonekta sa transmission type na CVT na V-belt na kayang gumawa ng maximum output na 7.89 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque naman na 8.9 Nm sa kada 5,000 RPM. Ang average top speed ng motor na ito ay naitala ng hanggang sa 90 km per hour. Kaya hindi ka na rin siguro mapag-iwanan sa bilis na yan. Ang fuel supply system nito ay carburetor, hindi lang matipid kumonsumo, matipid din sa maintenance. Pagdating naman sa suspensions nito, ang front ay naka-bottom link, habang naka-monoshock absorber naman ang rear suspension. Ginamitan ng parehong drum brake type naman ang braking system, makapit at matibay na rin yan sa pagpipreno. Tweet addition na safety features gaya ng combination braking system, kasama na rin sa motorsiklong ito na Honda Dio. Ibig sabihin kahit papano ay mas safe na rin ang pagpipreno dahil itong combi braking system, kahit ang kaliwang bahagi lang ng brake lever ang iyong pigain ay otomatikong parehong harap at likod na ng brake nito ang gagana. Isa pa ay mas mapapakinabangan mo pa ito sa mga biglaang pagpipreno. Itong Honda Dio 110 2024 model ay may kabuuang sukat na tama lang din, kayang gamitin ng mga lady rider natin. Kaya ng pagkakaroon ng sitting height na 765mm, kayang-kayang abutin ng hanggang sa 5'1" ang height. May ground clearance ito na 158mm at magaang na timbang na 104 kg lamang. Ito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay umaabot ng 62,400 pesos lamang. Madali nang hulugan to kung minimum wage ka man ay kayang-kaya mo na. Ang pangalawa sa listahan naman natin ay ang Honda Beat. Ang dami nag-aabang sa Honda Beat, ang motor ni Honda na sobrang tipid at napaka-reliable gamitin sa pang-araw-araw. Ginagamit ito ng mga delivery rider at ng mga naghahanap ng mas mahal ng contest sa Honda Dio, mas mataas na klase na kaya makipagsabayan sa mga high perform. Honda Beat sa bagong pag-update nito ay inilabas lamang noong nakarang taon. Ang pagkakaroon ng bagong external design sa frontal face,
new look design na front shape, body graphic at mga color combination. Dito sa front, ang unang mo makikita ang bagong headlamp nito na naka-LED type na. Mas visible na ito sa gabi, mas magandang dating. Ang pagkakaroon nito ng dalawang klaseng variant na inilabas na rin dito sa Pilipinas, ang tinatawag na playful variant at ang premium variant. Ito ay kinukumpleto ng iba't ibang klase ng mga kulay. Pagdating sa playful variant, may 4 na klaseng kulay na pagpipilian, gaya ng Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, Pearl Nightfall Blue, at Clipper Yellow. At ang premium variant nito ay may dalawa naman, ang Pearl White at ang Matte Gray Metallic. Hindi pa man natatapos ang taon ay naglabas din ng limited edition na Arctic White sa 50th anniversary na limited edition ng Honda. At pag-usapan naman natin ang ibang detalye nitong motor. Kasama sa mga nabago dito ang pagkakaroon ng charging port system. May dalawang console packet sa harapan, ang isa ay walang takip at ang isa naman ay meron. Kating sa ignition system, sinamahan na rin ito ng shutter lock at integrated seat opener. Di mo na kailangan pang tanggalin dito ang susi para mabuksan lamang ang upuan nito. Dahil dito ay less hassle na rin. Ang newly designed digital meter panel gauge din ito ay nakaagaw ng pansin. Meron na rin kasi itong kasamang eco indicator. Mas pinalawak pa ang impormasyon na binabahagi ng motor habang nakasakay ka dito. Kasama rin sa mga convenient features nitong bagong update na motor ay ang pagkakaroon ng retractable hook, standard flat footboard at pinalaking sukat na under seat storage na may 12 liters na. Hindi pa yun, sinamahan na rin ito ng side stand engine cutoff switch para sa mga taong nakakalimot magtaas ng side stand bago pa andarin ay safe na ito. Kasama rin sa mga nabago dito ang kabuuang timbang. Motorsiklong ito ay mas pinagaan para sa mas optimal na balancing. Mas compact ang disenyo nito sa bagong chassis frame, tinatawag na New Innovative Light Frame Chassis. Kaya ang pinakabuuang bigat nito ay nasa 90 kg na lang. Pagdating naman sa mga chassis and suspension, sa front ginamitan ng telescopic fork at naka-mono shock absorber naman sa rear suspension. Itong Honda Beat version 3 pinapagana ng 110 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft at naka air-cooled type na cooling system. Sinamahan na rin ng ESP engine technology ng Honda para mas mapaganda ang tunog at ang fuel economy. Konektado ito sa fuel supply system na injected type at CVT type na transmission na kayang gumawa ng 6.63 kilowatts sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 9.3 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 90 km per hour. Hindi at lang sa maraming kasabayan pero tamang-tama na rin sa pang-araw-araw na gamitan. Ang kabuang fuel tank capacity nitong motor ay mas pinalaki na rin sa pagkakaroon ng 4.2 liters. Matagal-tagal nang gamitan yan dahil matipid din kumonsumo ang motorsiklo na umaabot ng 58.2 km per liter. Mahabang-habang gamitan at malayo-layong ride ang gagawin mo dyan. At syempre nga pala, may bagong makina rin na inilagay sa motor na ito. Hindi ganun kabigat at magaan lang din dalhin. Kaya pati mga lady rider ay hindi mahihirapan dito. Ang bagong makina na may bagong combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio na 10:1 dahil doon ay mas naging fuel efficient palalo. Bukod pa dyan, pagdating naman sa safety measure, itong motor ay ginamitan sa front ng single disc brake na may single piston caliper brake, habang naka-mechanical drum brake type naman ang rear brake nito. Nakabalot ito sa makakabit na tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 80x90R14 at 90x90R40 naman sa rear. Maganda ang klase ng aluminum cast alloy wheels nito. Bumagay din sa color combination nitong motor. Kating sa dimension, ito ay tumitimbang na 93 kg na lang. Ang ground clearance nito ay 146mm at may seating height na 740mm. Kaya pati mga lady rider o hindi mga pinalad sa height ay kakayanin pa rin itong motor. Nagkakahalaga ngayon ang kabuang presyo nito mula sa playful variant ng 71,400. Sa premium variant naman ito ay nagkakahalaga ng 72,400. Habang ang limited edition naman nitong motor na 50th anniversary ng Honda ay nagkakahalaga naman ng 74,900 pesos. Ang pangatlo sa listahan natin ay itong Honda Click. Siyempre, hindi pa rin mawawala sa listahan ng pinakamabentang automatic motorcycle ni Honda ay itong Honda Click. Binansagan game changer ang motorsiklong ito at may tagline na redefine everything you know. Tinutukoy ang maraming pakinabang ng motorsiklong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Amit pang pamamalengke at kung saan-saan mang lugar. Ginagamit din ito sa paghahanap buhay ng ilan nating mga kababayan gaya ng pagdi-deliver at pag-angkas. Pag sinabi kasing Honda Click 125 ang motor mo, well magtitiwala ka na sa matagal na panahon na gamitan. Ngayon sa bagong update nito ay talagang magugustuhan palalo ng kahit na sino man. Itong Honda Click 125 version 3 ay may bagong external design, mga decals at color combination. Bukod sa napaka-reliable performance, ang all-new Honda Click 125 ay idinisenyo din bilang isang stunner. Nagtatampok ang pinakabagong modelo ng impressive bold design, newly graphic at color combination.
Na-refine ang front face at ang body image kasama ang magagandang decals. Nagdagan din sa player ng isang sporty na disenyo ng muffler na may aluminum end cap. Itong Honda Click 125 ay mabibili mo sa 5 pagpipiliang kulay gaya ng Pearl Crimson Red, Pearl Silvestris Gray, Stellar Blue Metallic, meron din Pearl Arctic White at Obsidian Black Metallic. Ang game changer na ito ay nagkaroon din ng mga modernong tampok gaya ng bagong USB Type-A na power charging port sa loob ng console box. Magbibigay sa iyo ng maximum power na 5 volts, 2.1 amperes para sa mabilis na pag-charge. Hindi pa yon, ang bagong external design ay mas pinaganda pa ng mga LED lighting system nito. Dahil dito ay mas mapapalawig ang visibility sa gabi kasama ang tail light at ang turn signal lamps nito. Ang dating digital meter panel gauge nito ay nagbibigay pa rin ng mas malawak na impormasyon sa mga rider na sasakay dito. Kasama ang ilan sa mga notification, sign, digital clock, RPM at speedometer. Ngayon kung gagamitin mo naman sa malalayong lugar, itong game changer ay talagang maasahan mo pa. Lalo na sa mas pinalaking underseat compartment storage nito na 18 liters. Kasya ang full face helmet at iba pang mga gamit. Ang bagong key ignition system naman ay nagkaroon ng magnetic ignition with shutter lock system at seat eject button para mas ma-ensure ang security at safety nitong motor. Kasama rin sa mga binago dito ay ang mga sukat ng gulong, bagong cast wheel design na alloy, isang wavy disc sa brake nito. Itong tires ay may kabuuang sukat na 80/90R14 sa front, by 90R40 naman sa rear. Gaya ng Honda Beat, itong Click 125 ay may bago ring makina. Isang bagong combustion chamber ang inilagay dito na nagreresulta sa mas mataas na compression ratio na 10:1 at mas napapataas nito ang fuel efficiency. At itong motorsiklo ay pinapagana pa rin ng mapagkakatiwalaang 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft at naka liquid cooled type na cooling system. Sinamahan ito ng fuel injected type at ESP engine technology ng Honda. Kaya naman ang fuel tank capacity nito na 5.5 liters ay matagal-tagal ang inaabot at malayo-layo ang nararating sa pagkakaroon ng fuel consumption na 48 km per liter. Itong makina ng Honda Click 125 ay konektado rin sa CVT type na transmission nito na kayang maglabas ng maximum output na 8.2 kilowatts sa kada 8,500 RPM at 10.8 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Kaya ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 110 km/h. Pagdating naman sa magandang biyaheng ipinamamalas nito sa pang-araw-araw ay maaasahan mo rin sapagkat ang mga suspensions chassis na inilagay dito ay mapagkakatiwalaan. Sa front ito ay naka-telescopic fork habang single shock absorber naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front brake ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear nito. Nasinama na rin ng combination braking system para kahit sa mga beginner ay napaka-safe gamitin ito. Dahil kahit isang brake lever lang ang gamitin mo ay otomatikong gagana ang front and rear brake nito. Para sa magandang sukat, ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng magandang dimension para sa marami, lalo na sa mga lady rider natin. Ang kabuang haba nito ay nasa 1,919mm. May lapad ito na 679mm at may taas naman na 1,062mm. May timbang na 107 kg at sitting height na 769mm. Kayang upuan o sakyan ng hanggang sa 5'2" ang height at kayang-kaya na rin ng lady rider. Ang kasalukuyang presyo nitong motor ay umaabot ng 80,900 pesos dito sa bansa. Ang pangapat na motor ay nakatatak na sa marami sa pagiging durable nito sa malulubak, mababato at mga kalsadang hindi konkreto, itong Honda XRM 125 DSX. 2 dekada nang namamayagpag sa bansa ang motor na ito. Mapa-on and off-road ay napakainam gamitin. Isang motor na maililinya na rin sa klase ng dirty bike na may pagka-underbone na klase. Ang Honda XRM RS DSX 125 2024 model ay na-update ang itsura sa version 2. Pero ang makina nito ay isa pa ring matatag na klase na kayang makipagsabayan sa marami. Sinamahan pa rin ng mga reliable specs gaya ng naka-bulb type na headlight, mga turn signal lamps at taillight. Pero may bagong external design at decals na kasama. Ang digital instrument meter panel gauge naman ito ay nagbibigay ng mas malawak na impormasyon habang nakasakay ka rito. Sinamahan ng signature design na front fender na puprotekta sa iyo sa mga tatalsik na putik. At meron din itong engine guard para din sa mga putik at para hindi dumirekta sa mismong makina nito. Ang motorsiklong ito ay nagbibigay ng thriller at adventure ride sa mga taong nangangarap at gustong mamundok na hindi na kinakailangan pang maglakad. Gamit itong Honda XRM sa bago nitong update ay siguradong makakagala ka na sa mga gubatan. Inilabas ito sa bansa sa panibagong update na may iisang variant lang ngunit may dalawang klaseng kulay na pagpipilian.
ang color white at ang color black. Napakasimple lang ng mga design nito pero nakakaakit na rin. Itong Honda XRM may pinapagana pa rin ng 125 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke OHC at air-cooled type na cooling system. Naka chain drive ang makina at may transmission na manual at gearbox na 4-speed. Kayang gumawa ng lakas ng modelong ito na 9.5 horsepower sa kada 7,500 RPM, habang ang maximum torque naman ay kayang ilabas ng hanggang sa 9.55 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Ang buong makina ay nagpapalabas ng mas mataas na speed na umaabot ng hanggang sa 115 km/h. Ang fuel supply system naman ito ay ginawa na ring FI o fuel injected type na mas matipid na rin kumonsumo. Ang fuel tank capacity na 3.9 liters ay kayang ubusin sa loob ng 200 kilometro na layo ng tinakbo. Bukod pa dyan, kabilang din sa magagandang klase na meron sa motorsiklong ito ang bahagi ng suspension nito. Sa front, ginamitan ng telescopic fork, habang naka-swing arm dual shock absorber naman ang rear suspension nito na para sa mga malulubak na kalsada. Kasama dyan ang mga tube tires na klase ng mga gulong nito na may kabuang sukat na 70x90R17 sa front at 80x90R17 naman sa rear. Nakabalot ito sa isang rim type na klase ng wheels at nasa loob ang parehong naka-disc type na front and rear braking system nito. Naglalaman din ang motorsiklong ito ng isang street type na riding mode, may kasamang engine check warning for security at isang klase ng pass switch. Madaling dalhin sa on and off ride dahil nga sa dual sport ang klase nito. Mapalupa, matutubig, magandang klase ng kalsada o kaya sa mababato ay kayang-kaya. May ground clearance ang motor na ito na 144mm at seating height na 774mm. Kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito sa 75,000 pesos dito sa bansa. At ang panglimang bagong na update na motorsiklo ng Honda ay itong Honda PCX 160. Isa sa mga bagong generation ng Honda na may mga moderno at futuristic na katangian, Honda PCX 160 ay talagang tinangkilik rin ng marami sa una nitong bersyon at hanggang ngayon sa bago nitong bersyon. Ngayon sa panibagong update nito, automatic na makikita mo na kaagad sa panlabas pa lamang. Bagong kulay ang inilabas ngayon sa bansa na matte red. Ang Honda PCX ay isang maxi scooter type na klase. Mas paboritong gamitin ng mga nakatirang tao sa syudad dahil sa komportableng seats nito. Pagdating sa mga features, ang modernong katangian gaya ng mga LED type na ilaw nito sa headlight, taillight at maging sa mga turn signal lamps. At ang DRL na klase ay nagbibigay ng mas malawak na liwanag sa gabi. Malawak na body figure at design ng mga pairings. Medyo may kabigatan nga lang at bulky sa iba. Pero ang ganda naman ng pormahan nito kasi nga napakalaki kung titingnan. Alinsunod sa mga kategorya na Maxis type ay nakaka-relax din sa front footboard nito ang magkabilaang paa mo sa footrest. Meron din itong malaking digital instrument panel na nagbibigay ng mas malawak na impormasyon, mga notification, RPM, speedometer, clock at iba pang mga signals na makikita mo lamang dito. Naiba rin ang klase ng modelong ito, Maxi scooter pero naka-naked handlebar. Yan naman ang nagpalakas ng dating nito. Bukod pa dyan ay sinamahan din yan ng mga convenient features gaya ng mga bulsa o console package sa harapan. May kasamang USB port charging system para dito ka na mag-charge ng cellphone gadget. Isa pa, may malawak din ito na compartment storage na I think nasa 28 liters ang capacity. Nakasyang-kasyang full face helmet at iba pang mga bagay na pwede mong pagkasyahin. Itong Honda PCX ay naglalaman din ng mas magandang klase ng makina na ESP Plus engine technology. Nagpapatahimik sa takbo at arangkada nito at nagpapatipid rin sa konsumo nito. Ito ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft at naka 4 valves. Naka-liquid cooled type na rin ang klase ng cooling system at naka-PGM-FI na fuel supply system. Isang pamamaraan ng teknolohiya ng Honda na kung saan mas pinalakas ang hataw sa matataas na kalsada, sa mabibigat na kargahan at sa mga rush hour na gamitan. Ang Honda PCX ang mapagkakatiwalaan mo dyan. Kasama rin sa matipid na consumption nito. Ito ay may fuel tank capacity na 8 liters pero kumukonsumo ng 45 km per liter. Ang continuously variable transmission type naman ito ay kayang mag-produce ng maximum output na 15.8 horsepower at 14.9 Nm ng torque. Kaya naman pagdating sa average top speed, ang Honda PCX ay nakagagawa ng hanggang sa 125 km/h na kabuuang bilis. Hindi pa yun mga kaibigan natatapos dyan. Dahil pagdating naman sa chassis and suspensions, ito ay ginamitan ng mga makabagong bakal at spring para mas mapanatili ang kapanatagan at pagiging komportable ng motor na ito. Sa front ito ay naka-telescopic fork
at dual shock absorber naman sa rear. Ito ay sumusuporta sa parehong naka-tubeless tires na gulong nito na may kabuang sukat na 110/70R14 sa front at 130/70R40 naman sa rear. Ang makakapit at makakapal na klase ng gulong nitong motor ay nakabalot sa isang alloy na mags at nasa loob nitong mga gulong ang parehong naka-disc type na front and rear brake nito na may kasama na ring safety features na alinman sa anti-lock braking system o combination braking system. Depende sa variant na pipiliin mo. Itong Honda PCX kasi ay may dalawang klaseng variant na inilabas. Ang naka-standard variant na combination braking system at ang top variant naman na ABS braking system naman. Bukod pa dyan, itong Honda PCX ay may pinagmamalaki rin sa mga pangsiguridad na bagay. Gaya na ang ignition system na keyless entry. Ay kasama kasi itong alarm at answer back key system. Isang sistemang mas advanced sa marami. Dahil dito ay mas pinoprotektahan at mas nagiging secure ang motorsiklo kahit iwan mo man sa mga alanganing kalsada o lugar. Bukod pa dyan mga kaibigan, sinamahan na rin niya ng engine check warning at ng pass switch. Pagdating naman sa kabuuang sukat, ang dimension nitong motor ay akmang-akma lang din para sa ating mga height. May ground clearance ito na 134mm at bigat na 131kg. Ang seating height ay umaabot ng 763mm na kayang sakyan ng hanggang sa 5'3" ang height. Dito sa bansa, may estimated price ito na 131,900 pesos sa pinakamababang variant na combination braking system. Ang top variant naman ito na ABS variant ay nagkakahalaga ng 149,900 pesos lamang. Alright. Ngayon sa mga modelong ito ay siguradong may pagpipilian kang bago. Hindi man tumaas ang performance capacity pero may bagong disenyo na magugustuhan ng marami. So hanggang dito na naman po siguro ang ating video. Ngayon kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, baka pwedeng pa-comment ng iyong opinion sa baba pagkatapos ng video na ito. At syempre kung may mga gusto kang susunod nating topic, pwede mong i-comment yan mga kaibigan. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mapigil kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang maiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!